Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And welcome back muli dito sa Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So ang pag-usapan natin ay ito po, si General Torre, ang PNP chief, ay nakakuha po ng kakampi. At ganoon din po si JB Ejercito ayaw sa impeachment. Yun. Yan po ang mga pag-uusapan natin, no? Okay, so unahin natin itong quote card sa Global Daily Mirror na kung saan si General Torre ay nakakuha po ng kakampi at siya po ay dinidepensahan sa isang tukmol na vice presidente. Ito, ano po to, no? Si former Senator Antonio Trillanes o si Sonny Trillanes o kilalang tinatawag na Sentry kasi Senator Trillanes. Itong quote card na ito, matagal naman na, July 2nd, pero ito po ay tahasang pagsuporta sa isang magaling na PNP chief na inalipusta ng inyong tukmol na vice presidente. Kung maalala nyo, yung reaction niya kay General Torre nung si General Torre ay na-appoint bilang bagong Director General ng PNP ng Pangulong Bongbong Marcos, tinawanan na lang po. Tinawanan siya ni tukmol ninyong Vice Presidente. Parang iniisip niya, useless, nonsense, walang kwentang PNP chief. Bakit? Kasi dalawa pong tao na malapit sa inyong tukmol na Vice Presidente ang pinakulong ni General Torre. Siya po ang humuli sa mga ito. Unang-una doon po sa bulaang propeta ng Kojik na si Apollo Kibuloy. Tapos yung tatay ni tukmol na si Digong na nandoon sa Dahig. So dalawa po yan, magkaibigan. Parehong hinuli ni General Torre. O di ba? Walang kinatakutan si General Torre, sino ka pa? Basta ipinag-utos ayon na aayon sa batas, huhulihin kanya. O kaya po galit na galit si tukmol Sara Duterte. Hindi pa po siya nakakapuntos kay General Torre. O now, nung nag-utos si General Torre ng police visibility at yung sinasabi nilang 3 minutes or 5 minutes na yung pag-aksyon ng mga pulis sa kung baga 911 call kung tawagin, inaalipusta rin yon ni tukmol ninyong Vice Presidente. Lalong-lalo na yung police visibility sa mga daanan. Lumang style na daw yon, kanto-kanto lang. O dapat daw mga robot na pulis na, mga drones. O di ba ang galing lang ni tukmol. O kinokumpara niya yung ganon sa ibang bansa tulad ng Thailand, Indonesia at China na meron ng mga RoboCop. Sa atin ba uugma ang RoboCop? Di ba? Napapanahon na ba? Putragis sa internet nga lang lag na tayo, kulelat na tayo. Sa advancement ng technology, kulelat na tayo. Tapos magro-RoboCop ka pa. Di ikaw na lang ang mag-RoboCop, hatiin mo rin yung katawan mo, inutil. O ngayon, nakakita po ng kakampi si General Torre sa katauhan ni Sentry, si former Senator Trillanes. Ito po yung quote card, sabi dyan, alam mo yun sinasabi ni Sara, hindi pwede yun. Kasi deterrent nga O diba? Gusto mo maglagay ka ng RoboCop dyan, robot? Alam mo na ang taong bayan, kung pinagbabato lang yan ng mga salaulang bata, yung mga tinatawag na yung higop boys, mga loko-loko yan kung pinana yan, pinagbabato yung RoboCop mo, wadi wala, di ba? Sira din, lalo ka lang gagastos, di ba? Iba yung pagka may police visibility, marami ka ng crimes na mapiprevent just for having a policeman standing there. Correct, I agree po. Deterrence nga hindi niya alam yung deterrence, gung-gung. Mamaya yung police na yan, yung RoboCop, paano kung nagmalfunction, nabaliw tulad niya, o anong ginawa? Nagpapapaputok, o nagmalfunction nga di ba? Tukmol talaga itong Vice Presidente na ito. Dito mo makikita na si Sara talagang makakontra lang, may masabi lang, sablay-sablay nga o di ba totoo
kasi, tama naman, may masabi lang siya, hindi na nag-iisip. Kaya nga sabi, when emotions are high, intelligence is low. Eh kay Sara Duterte, below. Below freezing point pa nga. To the negative degrees ang pag-uutak nito. Nandun, pwede pong itapon yung utak o yung ulo ni Sara Duterte doon po sa abyss. Doon sa Marianas Trench. Doon pwede nyo itapon itong walang kwentang tukmol ninyong Vice Presidente. Makakontra lang siya kay General Torre kasi si General Torre ang gumapo sa tatay niya eh. Imagine mo kung presidente to ng Pilipinas tapos ganun kasablay. Wala po mangyayari sa Pilipinas. Kagulo, Kasi bakit? Malfunction ng utak, malfunction din ng mga ilalagay niyan. Alam nyo gagawin yan? Di ba bobo yan? Di ba bobot tangang itong tokmol ninyong Vice Presidente? Magtatalaga siya ng mga gabinete niya na mas bobo sa kanya. Oo, siyempre naman, bakit ka magtatalaga ng mas matalino sa'yo? Kung kontrahin ka. Diba? Kung ikudita ka, di siyempre magtatalaga ako ng mas tanga at bobo sa akin para naman feeling ako ang matalino at magaling, diba? Ganun lang yan, mga kababayan. Kaya yan, si Tokmol, pag yan naging presidente, wala yan, revenge lang yan. Tapos yung mga gabinete niya, mga kiss-ass, parang yung tulad sa tatay niya. Puro mga robot. Walang makakontra, kundi lahat high price kay Digong. Bakit? Ikaw ba naman, ipakain ka sa buhaya, o kaya wakwakin ng tiyan mo, di ba, motabato? Kaya ako nag-a-agree ako kay Sentry. Basta lang makakontra kasi nga, iginapos ni General Torre si Pacquiao at si Digong. Kaya hindi siya maka-get over. Get over it, bitch! Una, punta naman tayo kay JB Ejercito. Itong si Ejercito, nagsalita po. Sabi niya dito sa Pilipinas, Philstar Global, BP Sara impeach trial may disrupt economic priorities. Ayun daw. It may disrupt the economic priorities lalo na sa mga senado at sa mga businessman. Kasi daw po, sinasabi niya dito, whether we like it or not, it will really affect us. Bakit? Sabi niya, this may disrupt urgent economic priorities, warning that foreign investments may take a backseat in the Senate as the Senate assumes its constitutional role as an impeachment court. My worry here is foreign direct investments we are longing for. These are what bring in businesses. Invest in power plants, railway systems, and airports. All of this might have to take a backseat for a while. Di ang gawin ninyo, di ipast-track ninyo ang impeachment trial. Di po ba? So yung Makati businessman niya, sabi nila, go ahead. Yung mga Makati business group dyan, sabi nila, go ahead with the impeachment. Kasi tinitignan din namin. So the longer you wait, you prolong this impeachment trial, siyempre, magtataka na ang mga businessman. Di ba? Kung sila nga naaapektuhan kami pa kayang mga ordinaryong Pilipino na nais naming malaman kung totoo o hindi yung mga naka-alleged kaso kay Sara Duterte pagdating lalo na sa kanyang SALN at bank account, ang gawin ninyo, ipast-track ninyo. Diba? So, ikaw nangangamba ka, kami rin nangangamba rin Ano gagawin nyo as lawmakers? Anong gagawin ni Escudero? Ang ginagawa ni Escudero is pinoprolong niya para lalong masira ang economy. Yung po yun. Magsalita kayo mga senador. Hindi yung kinakampihan nyo yung animal na Senate President ninyo. Kung nangangamba ang business sector, kami din nangangamba. Diba? Kayo, hindi ba kayo nangangamba? Si Escudero ba hindi nangangamba? Pinoprolong ninyo Ang gawin ninyo, pasta kit. Diba? Nakakahiya po Even though na sinasabi niya to, pero sabi niya, it is our constitutional duty. Kaya gagawin nyo na. Bakit hindi kayo mag-caucus dyan o anong tawag dito? Yung sinabi ni Subiri na mag-usap-usap kayo, And then urge the Senate President, do it now, do it.
Wala namang constitutional infirmities. Si Escudero lang gumawa niyan, saka si Alan Peter Cayetano eh. O, di ba? Gawin ninyo, bilisan ninyo. Di ba? O sabi niya nga, mag-i-impeachment trial kami sa umaga at 3 p.m. Kami na may magbabalangkas ng mga bills. O tama naman yan. Pero if you can set aside muna yung bills, do it in 2 weeks, why not? Di ba? Fast track. O gawin nyo hanggang madaling araw. O di ba? Papalakpakan kayo ng tao dyan. At malamang, maiinggan nyo ang business sector. Okay, they're doing it fast. So, we have a confidence with them. O, di ba? Ganun lang. No, so, paano? Kayo ang dahilan bakit nagkakaganito eh. Bakit lalong nangangamba ang tao, nababahala, ano bang kahihinat na niyan? Buong mundo nakatingin dyan, kayo ang may kasalanan niyan, mga inutil. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.